Simulan na ang hakbang tungo sa mas malusog na blood sugar. Alam mo ba, ang mataas na blood sugar ay parang paakyat sa matarik na burol. Sa una, parang kaya pa, pero habang tumatagal, ramdam mo na ang bigat sa katawan, ang pagod, at minsan pati ang kaba. Nakaka-stress, di ba? Pero teka lang, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumadaan sa ganitong hamon. At ang good news, may mga simpleng paraan para maibsan ito. Kung ikaw ay nag-aalala sa resulta ng iyong glucose meter o pakiramdam mo ay parang may laging mabigat na pasan, nandito ako para magbigay ng pag-asa. Hindi mo kailangang maging eksperto at hindi rin kailangan ng mamahaling solusyon. Ang kailangan lang ay bukas na loob at kaunting tiyaga. Dahil ang kalusugan, kayang-kaya nating alagaan, hakbang-hakbang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 epektibong paraan para mabilis na mapababa ang blood sugar. Mula sa mga simpleng tweaks sa pagkain hanggang sa mga natural na hakbang na pwedeng gawin sa bahay, lahat ito ay para sa iyo. At syempre suportado ng siyensya. Kaya kung seryoso kang pababain ang inyong blood sugar sa natural na paraan, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-turn on ang bell. Handa ka na bang simulan ang journey mo patungo sa mas magaan, mas masigla at mas malusog na pamumuhay? Tara na, samahan mo ako at sama-sama nating harapin ang hamon, may ngiti sa mukha at pag-asa sa puso. Umpisahan natin sa galaw-galaw. Let's dive in. Tip number 1, HIIT, High Intensity Interval Training. May isang simpleng pero powerful na paraan para tulungan ang katawan nating bumaba agad ang blood sugar, ang HIIT o High Intensity Interval Training. Ang HIIT na pagsasanay ay napag-alaman na mas epektibo sa pagpapababa ng glucose kumpara sa paglalakad sa treadmill. Kung ikaw ay naghahanap ng epektibo at mabilis na paraan para mapababa ang inyong blood sugar, baka ito ang kasagutan. Sa HIIT, magpapalit-palit ka ng matinding galaw at sandaling pahinga. Parang karera ng jeep na biglang preno't arangkada. Hindi mo kailangang maging atleta. Kahit simpleng hakbang, basta mabilis at may effort, ay pwedeng-pwede. Ang goal, gisingin ang puso, baga at kalamnan para mas mabilis masunog ang asukal sa dugo. Alam mo ba kung bakit sobrang epektibo ang HIIT sa pagpapababa ng blood sugar? Hindi lang ito basta pawis at pagod. May science talaga sa likod nito. Ayon sa mga eksperto, gaya ng mga mananaliksik sa diabetes care, ang HIIT ay tumutulong para mas gumanda ang insulin sensitivity ng katawan na isang mahalagang aspekto sa pamamahala ng diabetes at pangkalahatang kalusugan. Sa madaling salita, mas nagiging bukas ang ating mga selula sa insulin. Parang mas madali silang makipag-cooperate. Ang mga pagsasanay na may mataas na intensidad ay nagpapalakas ng metabolic rate ng ating katawan na nagre-resulta sa mas epektibong paggamit ng glucose. Dahil dito, mas mabilis na nagagamit ang glucose o asukal sa dugo bilang enerhiya, imbes na naiipon lang. Kaya habang ikaw ay nag-ehersisyo, literal na sinusunog mo ang blood sugar mo. Sa katunayan, hindi lamang ang HIIT ang nakatutulong, kundi ang maayos na balanseng nutrisyon ay nagbibigay ng dagdag na suporta sa proseso. Panalo, di ba? Kung ikaw ay may diabetes at nagbabalak na magdagdag ng HIIT sa iyong workout routine, magandang ideya na kumonsulta sa iyong healthcare team para matiyak na ito ay isang ligtas na pagpipilian para sa iyo. Paano nga ba isinasagawa ang HIIT sa totoong buhay? Hindi mo kailangan ng gym membership o mamahaling kagamitan. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, 20 hanggang 30 minutos lang bawat session. Kayang-kaya. Halimbawa, 30 segundo ng matinding galaw, gaya ng jumping jacks, burpees o mabilis na pagtakbo, kasunod ang 30 segundo ng pahinga. Ulitin ito ng 5 hanggang 7 beses ang resulta. Mas mataas ang insulin sensitivity mo sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Ibig sabihin, kahit tapos ka na mag-HIIT, tuloy pa rin ang benepisyo. Parang may bonus round ang katawan mo. Ready ka na bang subukan? Simulan mo lang sa mga simpleng galaw sa bahay, jumping jacks sa sala, burpees sa likod bahay, o sprints sa tabi ng kalsada. Basta tandaan, mag-warm up muna para iwas injury at siguraduhing mabilis at puno ng energy ang bawat galaw. Sa ilang minuto lang, mararamdaman mo na ang epekto,
hindi lang sa blood sugar mo, kundi pati sa tibay ng puso at stamina mo. Kaya tara na, simulan na ang HIIT, sama-sama tayong maging mas malusog, mas masigla at handa sa bawat hamon ng buhay. Kung patuloy kang nanonood at natutulungan ng mga tips na ito, i-comment mo ang isa sa ibaba para malaman kung kasama kita sa journey na ito. Ngayon kung ang HIIT ay para sa mga galaw ng katawan, ang susunod naman ay para sa galaw sa kusina. Simple lang pero nakakagulat ang epekto, lalo na kung mahilig ka sa kanin. Tip number 2, magdagdag ng suka habang niluluto ang kanin. Alam naman natin sa hapag ng bawat Pilipino, bida ang kanin. Pero teka, may sikreto pala para gawing mas blood sugar friendly ang ating paboritong rice. At ang solusyon, suka. Oo, tama ang narinig mo. Ang dating simpleng pampaasim, ngayon ay may bagong papel bilang tagapagtanggol ng ating kalusugan. Paano ito gumagana? Ang suka, lalo na ang apple cider vinegar, ay may acetic acid na tumutulong pabagalin ang digestion ng carbohydrates. Ibig sabihin, hindi agad-agad tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Bonus pa, mas kontrolado rin ang insulin response ng katawan. Gusto mo bang subukan? Heto ang simpleng paraan. 1 tasa ng bigas, 1.5 tasa ng tubig, 1 kutsarang suka, mas maganda kung apple cider vinegar. Hugasan muna ang bigas hanggang luminaw ang tubig. Ilagay sa kaserola, idagdag ang tubig at suka at pakuluan. Kapag nag-boil na, hinaan ang apoy, takpan at hintaying maluto sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Ang simpleng hakbang na ito ng paghuhugas ng bigas ay hindi lamang mahalaga para sa tamang pagluluto, kundi nakakatulong din ito upang matanggal ang mga impurities at excess starch. Hindi mo lang pinapababa ang blood sugar mo, nagdadagdag ka rin ng konting flavor sa kanin. Ayon sa American Diabetes Association, ang mga taong gumagamit ng apple cider vinegar bago kumain ay mas mababa ang blood sugar levels kumpara sa mga hindi gumagamit. Kaya't kung gusto mong gawing kasangga ang kanin sa kalusugan mo, subukan mo na ang simpleng twist na ito. Isang malusog na alternatibo na dapat maging bahagi ng iyong dieta, lalo na kung ikaw ay nagmamasid sa iyong kalusugan. Minsan, ang solusyon ay nasa kusina lang pala at sa pamamagitan ng mga maliliit na pagbabago, maaari mong mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan. Mula sa suka, lilipat naman tayo sa isa pang pampalasa na may taglay na galing. Ang kanela. Tip number 3, cassia o Ceylon cinnamon. Alin ang mas epektibo para sa blood sugar? Alamin natin, kung ang suka ay may magic sa kanin, ang kanela naman ay may galing sa mga kakanin at inumin. Pero hindi lang ito pampalasa, isa rin itong natural na kakampi sa pagpapababa ng blood sugar. May 2 klase ng kanela na madalas nating marinig, cassia at Ceylon. Ang cassia, yan ang karaniwang nabibili sa grocery. Mas mura, mas madaling hanapin. Ang Ceylon naman, medyo sosyal, mas mahal at mas bihira, pero mas purong uri. Pareho silang may benepisyo, pero kung kaya ng budget, mas mainam ang Ceylon dahil mas mababa ang kumarin, isang sangkap na dapat iwasan sa sobrang dami. Ang sikreto ng kanela, isang compound na tinatawag na cinnamaldehyde. Ito ang tumutulong para mas gumanda ang insulin sensitivity ng katawan. Ibig sabihin, mas efficient ang paggamit ng insulin para kontrolin ang glucose sa dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagdagdag ng 1 hanggang 6 na gramo ng kanela araw-araw ay pwedeng magpababa ng blood sugar ng 20 hanggang 30%. Bukod pa rito, may taglay din itong antioxidants na tumutulong protektahan ang katawan laban sa oxidative stress na isang pangunahing sanhi ng iba't ibang sakit. Kaya't kung ikaw ay may diabetes o mataas ang blood sugar, ang kanela ay pwedeng maging kaalyado mo. Hindi lang sa blood sugar control, kundi pati sa pagpapalakas ng immune system. Ang mga katangian nito ay nakakatulong upang maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng mataas na asukal sa dugo, tulad ng sakit sa puso at problemang renal. Paano ito isama sa diet? Madali lang, magdagdag ng 1 kutsarita sa oatmeal, yogurt, smoothies o kahit sa kape. Ang masarap na lasa nito ay nagiging dahilan upang mas mag-enjoy ka sa iyong mga pagkain habang nagtutulong ito sa iyong kalusugan. Nutrient-packed pa. Tandaan, mas maganda kung Ceylon cinnamon ang gagamitin
lalo na kung araw-araw mo itong isasama sa pagkain, dahil ito ay mas purong uri ng kanila at may mas mataas na antas ng mga benepisyo. I-partner pa ito sa prutas, nuts, at whole grains upang mas maging masustansya ang iyong pagputok sa araw. Sa bawat kagat, makikita mo ang unti-unting pagbabago sa iyong kalusugan na maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng enerhiya at mas magandang pakiramdam sa pangkalahatan. Ngayon kung ang kanila ay pampalasa na may benepisyo, ang susunod naman ay isang pampaasim na may kapangyarihan, ang apple cider vinegar. Tip number 4, apple cider vinegar. Paano nga ba ito nakakatulong sa blood sugar? Alamin natin. Kung kanela ay pampalasa, ang apple cider vinegar naman ay pampaasim na may taglay na galing. Hindi lang ito pang salad o pang adobo. Isa rin itong natural na paraan para tulungan ang katawan sa pag-regulate ng blood sugar. Ang sikreto, acetic acid. Parang sponge na sumisip-sip ng sobrang glucose sa dugo. Ayon sa Journal of Diabetes Research, ang mga taong umiinom ng apple cider vinegar bago kumain ay nagkaroon ng mas mababang blood sugar levels kumpara sa mga hindi umiinom. Kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit marami ang nahuhumaling sa benepisyo nito. Paano ito inumin ng tama? Simple lang, 1 hanggang 2 kutsara ng apple cider vinegar, 1 basong tubig, optional, lagyan ng honey o lemon para mas masarap. Inumin ito 20 hanggang 30 minuto bago kumain. Pero tandaan, huwag diretso sa bote. Masyadong acidic ito at pwedeng makasira ng ngipin o tiyan. Ang tamang paraan ay diluted at dahan-dahan. Bukod sa blood sugar control, nakakatulong din ito sa digestion at overall wellness. Pwede mo itong isama sa salad dressings, marinades, o gawing refreshing na inumin. Sa simpleng hakbang na ito, pwede mong gawing parte ng iyong araw-araw na routine ang apple cider vinegar. At baka ikaw na ang susunod na magbahagi ng success story tungkol sa galing nito. Ang apple cider vinegar ay kilala rin sa mga anti-inflammatory properties nito na nakatutulong upang mabawasan ang pamamaga sa katawan. Maraming tao ang naguulat ng mas magandang pakiramdam matapos ang paggamit nito na nagiging dahilan upang maging popular ito sa mga health enthusiasts. Maari rin itong makatulong sa pag-detoxify ng katawan. Sa makatuwid sa bawat patak na iyong iniinom, mayroon kang pagkakataon na mas mapabuti ang iyong kalusugan, pati na rin ang iyong pangkalahatang kondisyon. Ang pagkonsumo ng apple cider vinegar ay hindi lamang nakatutok sa mga benepisyo nito para sa tiyan o asukal sa dugo, kundi pati na rin sa mas malawak na aspeto ng pang-araw-araw na kalusugan at kabutihan. Ngayon, mula sa pampaasim, lilipat naman tayo sa isang gulay na kilalang-kilala sa bawat lutong bahay, ang ampalaya. Tip number 5, bitter melon o ampalaya. Ang gulay na mapait pero may tamis ng benepisyo para sa blood sugar. Tara, tuklasin natin. Kapag narinig mo ang ampalaya, ang unang reaksyon ng marami ay ang pait. Pero teka lang, ang gulay na ito, kahit mapait, ay may tamis ng benepisyo para sa kalusugan, lalo na pagdating sa blood sugar. Maraming tao ang hindi alam na ang ampalaya, sa kabila ng kanyang mapait na lasa, ay nakatuon sa mga benepisyo nito sa diabetes at iba pang kondisyon. Alam mo ba na ang ampalaya ay may mga bioactive compounds na tumutulong sa katawan na mas mahusay gamitin ang insulin? Ayon sa Journal of Ethnopharmacology, may ebidensya na ang ampalaya ay nakakatulong sa pagpapababa ng glucose levels. Sa katunayan, ang ilang pag-aaral ay nagpakita na ang regular na paggamit ng ampalaya sa ating pagkain ay maaaring makabawas sa panganib ng pagtaas ng blood sugar na napakahalaga para sa mga taong may diabetes o prediabetes. Kaya't hindi lang ito panggulay sa ginisang gulay, isa rin itong natural na tagapagtanggol ng ating kalusugan na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at pagpapabuti ng overall health. Paano ito isama sa araw-araw? Heto ang mga simpleng paraan. Ihalo sa mga ulam tulad ng ginisang ampalaya o pinakbet, gawing juice, konting tapang, pero maraming ginhawa, itimpla bilang tsaa para sa relaxing na health boost, gamitin bilang supplement, capsule o tincture na madaling hanapin sa health stores.
Basta't sundin ang tamang dosage, makukuha mo ang concentrated benefits nito. At kung sasamahan mo pa ng tamang diet at ehersisyo, mas lalong magiging epektibo ang epekto nito sa iyong katawan. Hindi lang ito basta gulay, isa itong kaibigan sa iyong health journey. Mapait man sa simula, pero tiyak na makikinabang ka sa huli. Ngayon kung gusto mo pang dagdagan ang iyong kaalaman at armas sa laban kontra mataas na blood sugar, may bonus pa tayo. Bonus tips, mga simpleng hakbang na pwedeng idagdag sa iyong araw-araw para mas mapabilis ang resulta. Ready ka na? Let's go! Hindi lang pagkain at ehersisyo ang susi, minsan ang mga maliliit na bagay ay may malaking ambag sa blood sugar control. Una sa listahan, tubig. Oo, simpleng tubig. Kapag hydrated ka, mas nagiging efficient ang katawan sa pag-regulate ng blood sugar. Kaya't subukan mong uminom ng isang malaking baso ng tubig pagkagising at siguraduhing may dala kang bote saan ka man magpunta. Next, fiber. Ang mga pagkaing mayaman sa fiber, gulay, prutas, whole grains, ay tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa katawan. Sa mga pagkain na ito, hindi lamang ang asukal ang napipigilan na mabilis na pumasok sa ating dugo. Pinapalakas din nito ang ating digestive system na tumutulong sa pagtunaw ng mga pagkain at pag-iwas sa constipation. Parang may natural na filter ang katawan mo para hindi agad-agad tumaas ang blood sugar na mahalaga lalo na sa mga may diabetes o sa mga nagnanais na mapanatili ang balancing level ng asukal sa dugo. Ang pagdagdag ng fiber sa ating diet ay hindi lamang nakakatulong sa ating kalusugan, kundi nagiging susi rin ito sa mas masiglang pangkalahatang pakiramdam at tamang pagkontrol ng timbang. At syempre, huwag kalimutan ang galaw. Kahit simpleng lakad lang pagkatapos kumain ay may epekto na. Ang mga simpleng galaw na ito ay nakatutulong hindi lamang sa pagdigest ng pagkain, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kung may oras ka para mag-stretch o mag-ehersisyo, go lang. Hindi kailangang intense, basta consistent. Mahalaga ang regular na pisikal na aktibidad sa pagpapanatili ng malusog na katawan at isipan at nakakatulong ito upang maiwasan ang mga sakit. Tandaan ang bawat hakbang ay may halaga, kaya't kahit anong maliliit na hakbang na iyong gawin ay makatutulong sa iyong kabutihan. Isa pang underrated tip, deep breathing. Oo, simpleng paghinga. Kapag kalmado ang isip, mas nagiging balance ang hormone levels sa katawan at mas madali nitong na-regulate ang blood sugar. Kaya't kahit ilang minuto lang ng tahimik na paghinga, malaking tulong na. Ang pag-practice ng deep breathing ay hindi lamang nakakabawas ng stress, kundi nakakatulong din upang mapabuti ang mental clarity. Sinasalamin nito ang ating emosyonal na estado, kaya't mahalaga na maging conscious at aktibo sa ating paghinga. Subukan mong gumawa ng ilang mga deep breathing exercises sa gitna ng iyong abalang araw. Tiyak na madarama mo ang positibong epekto nito sa iyong kabuuang kalusugan. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Ang tunay na laban sa mataas na blood sugar ay araw-araw na commitment. Pero sa tulong ng mga simpleng tips na ito, mas nagiging madali, mas doable, at mas masaya ang journey mo sa kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang health tips na para sa iyo. I-share mo na rin sa pamilya at mga kaibigan dahil sa laban para sa mas malusog na buhay, mas maganda kung sama-sama tayo. Tayo-tayo lang, laban lang.